Mga ka-best friend, at welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. At huwag nyo kalimutang i-subscribe yung ating YouTube channel at papalo na lang ng ating Facebook page. So sa vlog na ito, meron tayong pag-uusapan dito na bagong dating ng 3-wheel dito sa ating kapatiran. So nakabili sila ngayon ng 3-wheel na gawa sa Bajaj RE. So ito naman yung ating review sa vlog na ito. So yun mga ka-best friend, no, nabili ni Kuya Job itong Bajaj RE, no? So kulay blue ang color na nabili niya at napakaganda 'yan. So ito yung kanyang forma, no? Yan yung Bajaj. So 'yun, i-review na natin tong Bajaj RE dahil napakaganda nito. So 'yun. Una tayo sa fender niya, walang pinagbago sa mga old model na bokyo. So makapal steel yung kanyang fender. At yun, ang sukat niyan ng kanyang gulong ay 4.0 by 8, no? So mababa lang siya yung kanyang gulong, pero mataba naman yung gulong niya, malapad. So ayan, fluid type yung kanyang preno. So brake drum yan siya, at naka single shock din siya. Spring type yung kanyang shock sa harap. Dito naman sa kanyang headlight, meron siyang round type na headlight. So 35 watts, no, kabilaan. So dito naman nakalagay yung Bajaj RE sa harap, yung kanyang logo mismo ng Bajaj, tapos RE. So meron din siyang lagay ng plaka sa harap nito. So meron ding wiper, yan, ganda ng wiper niya, oh. Quality, matibay. So ito naman yung kanyang windshield, napakalapad at maraming supply ng windshield. Kahit saan pwede makabili ng ganyang klase ng windshield, no? Malawak siya at medyo pa-curve nga lang, pero maraming supply yung mga ganyang windshield. So halos maraming mabibilhan na sa mga store. So ito naman yung kanyang signal light, left and right, naka halogen type. Yan, ganda, oh. So quality talaga yung kanyang signal light. Napaka tibay ng kanyang signal light. Ito yung kanyang side mirror, grabe, napakaganda guys. So yan, medyo pa-slice siya dito sa gilid. Yan, ang ganda ng design niya. Hindi siya kwadrado yung design, pero malupit, matindi yung design, you know. Ito yung side mirror niya, malawak. So dito tayo sa loob. So isahin natin dito sa loob niya. Ito yung loob niya, talagang ganda guys, oh. Grabe. Napaka-komportable nito kasi meron na siyang wiper. Punta tayo dito sa kanyang panel. So naka-round yung kanyang panel, yan. Analog yung kanyang speedometer, yung kanyang odometer analog, fuel gauge niya analog type. So ito yung kanyang check engine, kanyang oil, battery, neutral, headlight indicator. Ito naman yung kanyang signal light, left and right, na nag-i-indicate dyan na tayong nagsisignal. Ito pinakamaganda guys, dahil sa Bajaj RE, hindi ka na mahirapan pag nalubat ka. Meron siyang tinatawag na DC output. So bili ka na lang ng charging port o yung pang charge ng cellphone na car charger, yun na lang yung bibili natin. So dito naman sa kanyang handlebar, napaka-forma din. So ito, malapad yung kanyang mahaba siya yung kanyang handlebar. Sa mga switches niya naman, nandito yung kanyang horn. So basic na lang, basically same sa mga old model. Ito yung kanyang headlight switch, off, tapos on, tsaka yung headlight switch niya. Ito naman yung kanyang wiper switch dito sa bandang gitna ng kanyang mga switches. So dito naman yung kanyang high and low beam, no? Ito naman yung kanyang signal light, left and right. So dito, ito kung mapapansin nyo, ang Bajaj RE meron siyang clutch lever, no? Dito. At dito rin yung kanyang gear shifter. At ito yung kanyang kambiyahan. So ito siya. At dito kagandahan guys, kasi pag ikaw ay bumabiyahe, pwede ka na magpa-sound sa ganitong unit kasi meron na siyang speaker. Yan, no? Yan, may speaker. Pwede ka na magpa-sound dyan, magpa-FM. So dito, ang nahirapan din yung iba dito kung saan ba talaga yung kanyang hazard light. Wala tayong makita dito, yung iba nandito.
Iba nandito. So, ito naman kasi sa Bajaj RE, yung kanyang hazard light ay nandito sa ibaba. Yan. So, click mo lang to. Hazard light. Yan. So, nandyan lang yung kanyang hazard light. So, ito naman, kung mapansin natin dito, meron siyang cup holder. Ito. Guys, grabe, ang ganda. Meron lagay ng bottled water. Yan. At ito naman, meron siya ditong tawag nito, yung kanyang brake pedal nandito sa right side ng ating foot, no? Right foot yung gagamitin natin pagka nagpe-preno tayo. So, next natin yung kanyang handbrake. So, ito yung handbrake niya, no? Handbrake niya yan. So, ito naman yung fluid cap niya. Ito naman, kung pansin nyo, parang merong hinahatak dito. Yan po yung hand start o hand starter. So, pagka wala kang battery, ito yung ginagamit pang start. So, okay na okay yan, guys. So, dito may napansin ako dito na bago, no? So, nandito yung kanyang, ito, USB stereo. Wow! Ito yung kanyang stereo. Malit lang siya, pero quality yung kanyang stereo, guys, oh. Dito rin yung kanyang saksakan ng USB card, USB, tapos SD card, yan. Nandiyan na rin. So, grabe. Halos, pwede na tayo dito long ride. Andito naman yung kanyang ignition switch sa baba. So, medyo nakatago siya. Dito, para hindi sagabal. Kasi yung iba nandito. So, napakasagabal sa mga galaw-galawan natin dito. So, yun. Ito yung kanyang hilaw dito pagka tayo nadidiliman. So, ipailawin lang natin to. So, hindi ko lang alam kung saan yung switch niya. Siguro ito yung switch niya sa ibaba. No? So, magabi ang kapal ng kanyang windshield. So, ito yung Bajaj RE. Yung kanyang mismong dashboard niya. So, ito. Ano kaya to? So, matibay na, guys, matibay na klase itong isa pala. Ito pala yung baka makalimutan natin. Ito yung kanyang gear shifter. Angat, baba, angat, baba. Ito naman yung kanyang clutch lever, no? So, kung reverse lang natin, angat natin dito. Ayun, may guide din pala dito. So, pag inaangat natin yan, babalik dun sa reverse. So, nandyan din siguro yan. Yun. So, same lang siguro ito sa mga Bokyo na katulad ng TBS King, no? So, ito naman kagandahan sa kanya, meron na siyang door, no? Safety sa mga bata ito. So, angat lang natin to para mabuksan din. Hila. So, yun, mayroon din siyang pocket side, oh. May side pocket din, pwede lagay ng mga papel o kung anong mga pwede natin ilagay. So, upuan natin to, guys. Oh, grabe, guys. Ang lawak. Grabe kung makikita nyo. Kasya dito 4 na tao. Dito. Kasing laki ko, kasya dito 4. No? So, dito sa driver side, pwede rin upuan dito ng 2 pasahero. So, bali, 7 na yung karga nitong Bajaj RE. So, dito naman sa likod, may lagayin dito ng parang ano siya, compartment. So, pwede tayo maglagay ng ano diyan ng mga dala natin bagahe, no? So, ganito kaganda yung Bajaj RE. Meron din siyang dati, parang wala siyang ganito. So, ngayon nilagyan na nila ng parang window side. Yan, pati dito. Window back side, back. So, ito meron ding hawakan, no? Kalaban mo na dito pag nag-ulan kasi wala pa siyang tawag nito yung parang low na dito sa gilid. So, okay na okay ito. Talagang pasok sa pasok to sa vlog natin talaga yung mga ganitong klaseng Bajaj RE. So, mamaya i-drive test natin to, guys. Abangan niyo yung mga video natin yan kasi first time natin makakuha ng Bajaj, makadrive. So, ito yung safety nest ng Bajaj. Meron siyang pintuan. Ayun. So, solid ang Bajaj RE. So, kung maitatanong nyo, yung gulong yan sa likod at saka harap, magka-isang size lang yan, guys. So, ito, ganda ng design. Dati wala to eh. So, ngayon, makita natin, meron na siyang fender para dyan sa butik sa likod. So, dito naman yung higupan ng kanyang hangin para sa kanyang makina. Andito yung makina niya, mga ka-best friend, kung makita nyo yan. Diyan po sa loob, 200cc po yan. Ito naman yung kanyang signal light, reverse light, at saka yung tail light niya. Dito yung lagay ng plaka din. Ganda ng bumper niya, maliit lang pero sulit. Napakaganda. Twin spark. Ayos. So, tube type pa ito, guys. Or tubeless na.
Hindi ko pa na ano. So nandito yung kanyang gasoline cap, nasa right side ng passenger, no? Yan yung kanyang gasoline cap. So mayroon siyang susi, napaka-safety yung ating mga gasolina. Hindi pwede gawa ng kalukuhan kasi meron siyang susi na nakalagay diyan. So napaka-astig nitong Bajaj RE. Ito siya ay naka-spring type yan, no? Sa baba. Spring type yung kanyang suspension. So hindi ito matagtag. Ayos guys. So may tiba yung kanyang rope. Matibay. Astig. So dito kasya tatlo dito. Driver, no? Pwede dito yung kalating puwet ng passenger. Pwede pa dito. So, yun mamaya tatanungin natin kung magkano yung price na itong Bajaj RE niya. Napaka solid and quality. So, meron pa yan ito isa yung Bajaj Maxima na tinatawag nila. Ito yung medyo malaki, malapad siya at mahaba ng konti compare dito. So, napakatipid dito sa gas kasi ano na siya FI na o fuel injected na siya. So, mamaya titesting natin to, no? Kung gaano siya ka lakas, no? So, dito kasi daanan namin ay malubak, maputik at maraming bato. Yun, no? So, pumorma siya dahil sa kanyang side mirror na dati walang design yung side mirror niya. Plain lang siya na kwadrado. Ngayon, may design na siya. Medyo pa ganyan siya na design. Okay. Goods. At napaganda ng quality nitong Bajaj. So, yun mga ka-best friend. At huwag nyo kalimutang i-subscribe yung ating YouTube channel at i-click yung notification bell dyan sa baba. So, yun yung kanyang map pero hindi ko lang siya natingnan yung kanyang makina. Wala pa kasi yung katropa natin. So 200cc siya, no? Palagay ko oil cooled na rin ito. Yung isa yung liquid cooled na siya. So yun, ganito kaganda yung Bajaj RE na latest model nila. Malaki, malawak. At talagang pang ano to guys, pang retratan sa ganitong lugar. Lubak, mataas, matatarik. Talagang napakagandang lugar dito. Kahit gaano kainit ang panahon dito, malamig pa rin dahil sa klima na ngayon na medyo pahangin-hangin na at medyo maulanin na kasi tayo. Papasok na kasi tayo ng July, August. Diyan nag-uumpisa na rin yung tag-ulan dito sa Cagayan. So medyo late nga dito sa Cagayan. Kasi sa ibang lugar ay tag-ulan na talaga. Declared na as rainy season. So, ayun. Napakaganda ng ating na-review ngayon na Bajaj RE. At solid talaga pag ito nakakuha ko niyan. Grabe. Susubukin talaga natin sa lahat ng sitwasyon. Yung Bajaj RE na yan. So, yun guys. Thank you for watching. At huwag nyo kalimutang i-subscribe yung ating YouTube channel. Lagi natin pinaalala na lagi tayong nag-upload ng mga video dito sa farm, no? So napakaganda ng dito lugar, Bulubok ring, kitang-kita yung Sierra Madre. Ayan, kung makita niyo Sierra Madre yan. Ito naman yung bundok na yan na nakikita nating merong walang mga puno, yan po yung Albano. So yun. Ayun mga ka-best friend, thank you for watching. Thank you po. Meron? Ayun mga ka-best friend, welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. So sa video ito ay pupunta tayo ng SM City Tuwigaraw. At syempre sa vlog natin ito sasabihin ko sa inyo kung saan tayo paparking sa mga mall sa SM City, no? Mga ganyan. So hindi lang sa SM City, pati sa ibang mall kung saan talaga yung katamang parkingan ng ating 3-wheel, no? So yung mga 3-wheel magkakasama yan sa isang parking lot. Magkakasama sila ng e-bike yan.
So meron din mga three wheel na sumasama yung loob dahil hindi sila nakakaparada doon sa may paradahan ng sa 4 wheels. So ang masasabi ko lang dyan, hindi naman pwede na yung 3 wheel ay sumama doon sa paradahan ng pang 4 wheel. So may iba din na parking lot, no, yung mga mall din na pwede. So katulad ng SM SM downtown, SM downtown mix yung 3 wheel, pwede siya rin pumarada sa pang 4 wheel kasi mayroong binabayaran doon na parking fee. So parehas lang naman yung bayad na 4 wheel at 3 wheel. Yung chariot kasi natin hindi rin pwede parada doon sa 3 wheel na maiksi yung paradahan kasi mahaba itong ating Rosy chariot. So medyo sagabal din sa lahat talaga pag ipaparada natin sa mga makitid na paradahan ng pang-tricycle. So dito sa SM City Tugigaraw may sariling parking lot tayo dito para sa mga tricycle at para sa mga 3 wheel katulad ng Bajaj RE, no, Maxima at itong Rosy Chariot. Sa mga 3 wheel, mga front wheel yung harap, single, ayan, single wheel, single front wheel, kumbaga ay may mga sariling paradahan tayo. So kung hindi nyo pa alam, pwede kayo magtanong sa mga guard, no? Pero kung sa mga establishment na katulad nito, yung mga maliliit lang naman, pwede tayong pumarada sa mga 4 wheels. Itabi natin. So yun, pagdating natin doon sa SM mamaya, diretso tayo doon sa paradahan talaga ng 3 wheel. Tayo dito, papasok na tayo ng SM City. So yung mga 3 wheel katulad natin, hindi na tayo pinapara dito sa ating entrance kasi nakikita naman nila yung likod natin kung may pasahero tayo o ano yung karga natin. So hindi na tayo pinapara dito. Yan, so dito tayo paparada sa may mga 3 wheel talaga na paradahan. Ito sa kanan na side, yan yung mga pardahan ng 3 wheel katulad ng e-bike. Yan. Yan, so dito tayo paparada talaga. So yun mga tol, meron talaga tayong sariling paradahan dito. So yun ang SM. Ayan. So yun, mamaya continue natin.